Napatayo na si Althea out of concern. Anong pakialam niya kung mandusay man ang babaeng yun sa harap niya? Pati ba naman yun? Isisisi sa kanya? Aba, ibang klase naman sila. Saka sa tingin niya hindi naman ito tunay na nahimatay. May nahimatay bang gumagalaw ang mga pilikmata habang nagsasalita si Renz? Anong tinitingin-tingin mo sa akin ng ganyan, Renz? Huwag mo sabihin na pati ang pagkahimatay ng babaeng yan ay ako pa rin ang sisisihin mo. Kung hindi siya isa't kalahating tanga, napupunta na lang basta dito. Tigilan mo ko, Renz, ha? Huwag mo kong simulan ngayon. Sinipa niya ng paa ng upuan na binasag ang katahimikan sa paligid. Masakit sa ngipin ng tunog noon. Humalokip-kip na si Althea at padabog na tinalikuran si Renz na hindi na nakagalaw pa. Hindi man lang ito nagabalang tulungan ng lalaki na halatang nahihirapan sa posisyon niya. Speechless na tinanaw lang siya ni Renz habang nasa mga bisig pa rin nakahiga ang kerida nito. Eleanor, ano ba? Gumising ka. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Bakit ka kasi pumunta dito? Ang init-init pa naman ang panahon. Kapag talaga may nangyari sa anak natin, ikaw ang sisisihin ko. Hindi ka marunong makinig. Napakatigas ng ulo mo. Makailang beses na sinulyapan ni Renz si Althea na tuluyan na nakaalis ng kusina. Ni hindi man lang nito naisipang iligpit ang pinagkainan nila. Walang bakas ng pag-aalala sa itsura nito na para bang ang tanawin yun ay normal na lang. Eleanor, ano ba? Pupungas-pungas na dumilat ng mata sa Eleanor pero bakas pa rin sa itsura niya ang hinang-hina. Pinagpapawisan din ito ng malamig o sadyang maalinsangan lang ang panahon ng araw na yun. Ano bang nangyari sa'yo? Umarte pang hilatsa ng mukha ng babae na makitang pagkakahagas na sa mukha ni Renz. Nahihilo ako. Halika, aalalayan kitang tumayo. Magpahinga ka na muna sa silid ko. Hindi ka kasi marunong makinig. Ingatan mo ang sarili mo. Paano kung wala ako sa tabi mo? Hindi mo ko kasama. Paano? Nahirapan man ay inalalayan ni Renz si Eleanor na tumayo. Medyo groggy pa ito't parang wala pa sa sarili. Dahan-dahang iginiya niya ng babae palabas ng kusina at paakyat ng hagdan. Kaya mo bang ihakbang ang mga paa mo paakyat ng hagdan? Sumagot ka ng totoo, Eleanor. Puno pa rin ng pag-aalala ang tono ng boses ni Renz. Hindi, nanghihina ako, babe. Sorry. Walang choice ay binuhat na ni Renz si Eleanor ng bridal style. Hindi yun alintanang lalaki kahit na mabigat. Malanding humagikik si Eleanor, hindi nakaligtas sa mga mata ni Althea habang nakatayo sa itaas ng hagdan. Nakasandal lang sa railings at pinapanood ang dalawa. Ha? Anong kaartihan yun? Buntis din naman ako pero hindi naman ako nahihimatay ng walang reason. Kaartihan niya lang yun? Natatandaan ni Renz na sinabi sa kanya ng doktor na prone daw umano si Eleanor sa hypoglycemia during her pregnancy. Ibig sabihin ay kailangan itong alagaan ng sarili dahil hindi biro ang sakit. Bagay na hindi alam ni Renz kung nasusunod ba lahat ni Eleanor ang bilin ng OB. Nang marating ang second floor ay inihiga na ni Renz ito sa kama. Napabuga na siya ng hangin. Tingnan mong resulta na katigasan ng ulo mo, Eleanor. Hindi mo na kasi kailangang pumunta dito. Kung may kailangan ka sa akin, may cellphone. Hintayin mong reply ko. Ipapahamak mo pang bata eh. Hay naku naman talaga. Ilang beses kinamot ni Renz at ginulo ang ulo. Palakad-lakad na sa loob ng kwarto. Tinapik ni Eleanor ang gilid ng kama. Pinaupo doon sa Renz. Dismayado pa rin siyang tinignan ni Renz. Kung hindi niya lang ito mahal, nung kang susunod siya sa kagustuhan nitong lumapit siya sa kanya. Sorry na. Oo na, mali na ako sa pagpunta ko dito. Hindi ko na to uulitin. Patawarin mo na ako, babe. Dapat nung nakita mo pa lang si Althea ay umalis ka na. Alam mo naman ang babaeng yun. Paano na lang kung may masamang nangyari? Hindi tawag dalangin na may iba pang nangyari sa'yo. O kung hindi sa batang dinadala mo. Sa tingin mo mapapatawad kita? Mag-isip ka nga. Alam mong delikadong tao si Althea. Huwag kang maging kampante habang nasa paligid niya. Lumunok lang ng laway sa Eleanor habang nakatingin sa mukha ni Renz. Wala siyang maapuhap na magandang dahilan sa lalaki. Sorry na, babe. Itinaas ni Renz ang isang palad dahil kasabay ng pagsasalita ni Eleanor ay ang tunog ng cellphone. Nang tignan niya ay mula ito sa office. Mukhang may good news yata siyang makukuha ngayon. Sandali lang, sasagutin ko lang to. Mahiga ka lang at magpahinga.
Huwag kang lalabas ng silid. Tumango si Eleanor na hindi na nakita ni Renz dahil tumalikod na ito sabay labas ng silid habang ang cellphone ay nakalapat na sa tenga niya. Yes, hello? Sinundan lang siya ng tingin na Eleanor na bumitak ang isang mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Arte lang ang ginawa niyang pagkahimatay kanina para dalhin siya nito sa silid niya. Gusto niya ring i-confirm kung tunay bang hindi sila magkasama ni Althea sa iisang silid. Duda siya na baka binibilog lang ni Renz ang loob niya upang maniwala sa kanya. Isa pang palaisipan sa kanya yung sinasabi ni Althea na pinagluto siya ni Renz ng breakfast at hindi rin yun itinanggi ng lalaki. Effective ang ginawa niya dahil napaniwala ito. Sa kabilang banda ay pinili ni Althea na pumasok na rin ng silid nang makitang ginawa ni Renz. Hindi niya na kasi matiis ang nasaksihan dahil gustuhin niya man o hindi ay nasasaktan pa rin siya. Alam niyang umaarte lang sa Eleanor. Natural na maputla ng kulay na malayo sa balat niya. Pinagbalingan niya ng atensyon ang pagliligpit ng hinihigaan niya. Tinupi niya ang kumot at pinagpaga ng ibabaw ng kama matapos buksan ng aircon. Ilang beses niyang binalikan sa isipan ang naging usapan nila ni Eleanor tungkol sa bahay. Pahiga siyang bumagsak ng kama, nilagay sa ilalim ng likod ng kanyang ulo ang dalawa niyang kamay at ginawa ng unan. Tumitig na sa kisame. Iniisip niya kung ilalaban niya bang mapunta sa pangalan niya ang bahay na yon. Parang gusto niyang galitin pa si Eleanor hanggang manginig ang kalamnan ng babae. Malamang manggigigil na naman sa kanya ang babae, oras na malaman nitong sa kanya napunta ang bahay na pinapangarap nito. Yun nga lang, ano namang gagawin niya sa bahay? Ibenta? Ayaw naman niya doon tumira. Hindi pa siya hibang para gawin ang bagay na yun. Kahit mahal niya si Renz, ayaw niya pa rin tumira dito. Ang tagal pang matapos ng isang buwan, kaya ko pa ba? Tumagilid siya sa kabila. Sinalat ang puson, bigla siyang lumakas ng maisip na hindi lang para sa kanyang laban na yon, kundi para sa anak niya. Ano sa tingin mo anak, lalaban pa ba si mama? Agad nang napabangon si Althea sa pagkakahiga nang bumukas ang pintuan at niluwa noon sa Eleanor na para bang hindi nahimatay kanina. Ah, eto palang silid mo Althea. Nilamon na ng galit ang puso ni Althea na malalaki ng hakbang na tinawid ang pagitan nila. Hindi niya hahayaan na invade na naman itong privacy niya sa mismong teritoryo niya. Kung kinakailangan saktan niya ito't itulak palabas ng silid, ay gagawin niya para lang ipakita at ipamukha sa babaeng ito kung saan ang tamang lugar na nararapat sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mong puntahan ako. Paasik na sambit ni Althea habang nalilisik ang mga mata. Baka hindi na niya matansya at masaktan niya na ito ng literal. Nilagpasan lang siya ni Eleanor na parang walang narinig at nakita. Ikinainit pa yun ng ulo ni Althea lalo nang mas pumasok ito sa loob ng kwarto na kung umastay akala mo doon siya nakatira. Nakahalukip-kip na parang siyang original. Makailang ulit na ginala nitong mga mata. Sinusuri ang bawat sulok at kabuuan ng silid na yon. Tinatanong kita, huwag mo kong baliwalain at basta lagpasan lang. Haklit ni Althea sa isang balikat ni Eleanor, dahilan para matigilan to. Sobra ng iritasyon niya sa babae. Ilang beses niya nang ini-imagine na sabunutan ito at kalbuhin. Mabuti na lang at napigilan niya sarili dahil tsak na pareho silang mapapasama ng babae. Ouch! Huwag mo kong hawakan. Ano ba? Ang bigat ng kamay mo. Bayolenteng reaksyon at palo nito sa kamay ni Althea. Hinarap na siya at inirapan. Gusto mong isumbong kita kay Renz? Alam mo naman siguro na sa sarili mo kung sino sa ating dalawang kakampihan niya. Nag-make face lang sa Althea. Ang lakas ng loob mong takutin siya matagal na siyang takot. Magsumbong ka. Ako pa bang tatakutin mo? Sino bang pumunta dito at sumugod? Ako ba? Parang binging lumapit sa Eleanor sa higaan niya. Tumikwas ng kilay na makitang single bed lang ang higaan niya. Mapangmatang nilingon niya sa Althea. Nangaasar na naman yun. Nakakaawa ka talaga. Ang liit na silid mo na parang kulungan ng ibon. Bakit hindi mo nilaban ang master's bedroom? Ang lawak. Lumabas ka. Ayaw kitang kausap. Piko na sigaw ni Althea. Halos manginig ng laman niya. Napatayo na si Eleanor sa lakas ng boses niya. Just wait Althea. Mapupunta sa akin ang bahay na to. Mapupunta ang pangalan ko sa titulo nito. At kapag nangyari yon, itatapon kita sa labas na parang maruming basura. Akala mo ba, porket favorite ka ni Lolo ni Renz, ay maswerte ka na?
Inismiran pa siya nito, kinukot niyang sinipat mula ulo hanggang paa. Hindi pa sapat yun para yurakan niyang buong pagkatao ni Althea. Bago kanya makilala ako muna. Sumama lang imahe ko dahil tinanggap kong pera, pero babawiin kong tiwala nilang nawala. Sa bandang huli nasa akin pa rin ang huling alas. So, nasa ang pakialam ko? Pakihanap. Napaawang ng bibig ni Eleanor. Sa dami ng sinabi niya, yun lang ang reaksyon nito. Ang nagpapangit-ngit pa sa kanya, hindi ito apektado. You are so poor. Nakikitira. Wala ka nang ama tapos bankrupt pang negosyo nyo. Then iiwan ka ng asawa. Ang malas mo naman. Alam mo Eleanor, mas nakakaawa ka. Aminin mo na wala kang tiwala kay Renz, kaya ka nga nandito, di ba? Nagdududa ka na baka maakit ko siya. Parang maitim na ulap na nahawi sa tuktok ng bundok ang ngiti ni Eleanor nang marinig yun. Akala ko ba'y umaapaw ang confident mo na ikaw pipiliin niya? Mahal ka niya, di ba? Bakit? Hindi ka sure? Bakit ka nandito at kung paano-anong mga sinasabi sa aking kabobohan mo, ha? Para kang batang naghahanap ng away to prove na ikaw ang malakas at mas magaling. Nasupalpal nito si Eleanor. Hindi na nito magawang muling magsalita. Ikinatuwa naman ni Althea habang nakatitig sa paiyak na mukha ni Eleanor ay nagdesisyon na siya kung palaging gagawin ito ni Eleanor at Renz sa kanya hindi siya mangingiling sabihin ang lahat ng yun kay Don Calixto. Isang tawag niya lang sa matanda ay tsak na malalaman nito ang lahat. Gusto mo bang paubutin ko lahat ng mga sinabi mo kay Lolo? Hamon ni Althea na ikinaputla nito. Isumbong mo, as if naman maniniwala siya sa akin. Have you forgotten, Eleanor? Favorite niya ako. Mas gusto sa totoong apo kaya dapat nakabahan ka na. Mariing tinikom ni Eleanor ang bibig kahit marami pa siyang gustong sabihin kay Althea. Bakit hindi mo na lang siya bantayan? Araw-araw ay maging asungot ka. Mahirap nga namang makawala siya sa'yo. Don't worry, ano man ang mangyari, matutuloy ang annulment namin. Sinasabi mo lang yan para hindi ko isipin na nilalandi mo siya. Come on, Eleanor. Ako? Nilalandi ko mismong asawa ko? Oops, my bad. Takipan ni Althea sa bibig niya. Kasal pa kami kaya asawa ko pa siya. Baka kung ano na naman ang sabihin mo. Namula ng mukha ni Eleanor sa galit sa lakas mambuwisit na si Althea. Kuha nito ang galit niya. Oh, huwag kang iiyak. Baka bigla kang himatayin. Tandaan mo na walang bubuhat sa'yo. Saka ano bang kinatatakot mo? Buntis ka naman, di ba? Sa anak niya. Kaya walang dapat na ipag-alala. Napayuko sa Eleanor na pahawak sa kanyang tiyan. Ngumisi ito ng malawak na animoy nakalimutan na buntis nga pala siya sa anak nila. Unless hindi sa kanyang bata. Muling naglaho ang ngiti ni Eleanor. Anong gusto mong palabasin, Althea? Sugod ni Eleanor sa kanya na parang mabangis na hayop. Wala huwag kang OA. May sinabi ba akong masama? Sige na, lumabas ka na. Iniistorbo mong pamamahinga ko. Layas na sa harapan ko. Paano kung ayaw ko? Gusto pa kitang busitin, anong gagawin mo? Mawawala ka dito. Magpapakampi ka kay Lolo? Sige, tawagan mo Althea. Bakit kasi bulok ang matris mo at hindi ka nabuntis? Kung nabuntis ka, edi maganda sanang laban nating dalawa. Ay, paano ka nga pala mabubuntis kung walang nangyayari sa inyo? Parang sasabog ng ulo ni Althea sa pagkainis dahil muling bumalik si Eleanor sa kama niya. Ayaw niya pa namang may ibang taong hihiga dito. Mortal na kaaway niya pang babaeng ito. Tumayo ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang maupo? Ano ba? Parang batang naagawan ng pwesto na gustong magwala ni Althea. Naririndi na siya sa babae. At saka alam mo, ang dami mong problema. Pati problema ko, iniisip mo. Ang pakialaman mo na lang ay ang sarili mo, pwede ba? Paano kung ayaw ko? Talagang sinusukat ng babae ang lakas niya. Sa bagay, nakakapag-alala na nga naman ng isang buwan. Bakit kaya naisip ni Lolo na pagsamahin kami kahit na alam niyang pareho na kami nakapirma? Hinihintay na lang ang paglabas ng result? What do you think? Sa tingin mo umaasa si Don Calixto na magkakaayos pa kami? Na may isasalba pa namin ang kasal? Sa tinuran ni Althea ay biglang napatayo sa Eleanor. Hindi na gusto ang tabas ng dila nito. Bumabaon na sa utak niya ang pagkapikon. Dapat nga naman talagang mag-alala ka, girl. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang araw, yung isang buwan pa kaya. Kaya kung ako sa'yo, babantayan ko mabuti si Renz. Hindi ka nga sigurado eh. Hindi mo nga naman alam kung ano bang nangyayari sa amin ni Renz dito.
Huwag mo ngang lasunin ng utak ko, Althea. Walang ibang mangyayari sa inyo dahil sa akin pa lang ay sobrang satisfied na si Renz. Mapang-asar na tinawanan niya to. Siguro kung masama siya, sinabi niya na dito na tabi silang natulog ni Renz ng unang gabi pagbalik nila dito. Kaya lang ay ayaw na niyang gatungan ang galit nito at baka matuluyang himatayin. Bahala na siya sa buhay niya. Hindi na lang siya iimik dahil oras na sabihin niyang hubad ito nang magising siya, malamang sasabog itong parang bulkan. Okay, labas na. Wala ka namang sense kausap. Hinila niya na sa braso ito at dinala sa may pintuan. Iyon ang tagpong naabutan na Renz na pabalik na sana ng silid pero narinig ang komosyon nila sa loob ng kwarto ni Althea. Eleanor, anong ginagawa mo sa loob ng room ni Althea? Hindi ba't nasa master's bedroom ka? Takang tanong nito na binabalik na ang phone sa bulsa ng suot na pants. Mabilis na itinapon ng babae ang katawan niya kay Renz. Nagpapaawa ng mukha nito na parang isang api at sobrang kinawawa doon. Babe, mabutit dumating ka na. Eto kasi si Althea. Malakas na isinarado ni Althea ang pintuan ng silid dahilan para maputol ang sasabihin nito. Ubos na ang energy niya para patuloy sa kanilang pakikipag-argumento. Bukod sa walang kwenta ay wala rin naman siyang mapapala. Paulit-ulit lang ang pagtatalo nila ni Eleanor na nakakarindi na. Hindi ba sinabi ko magpahinga ka sa kwarto? Bakit ka lumabas? Pinuntahan mo siya para maghanap ng away? Tigilan mo na si Althea. Hayaan mo na. Nagliyab pa sa galit ang puso ni Eleanor para ito pang kinakampihan ngayon ni Renz. Hindi ka rin naman niya inaano. Anong hindi inaano? Kung narinig mo lang ang mga pinagsasabi niya sa akin, baka umusok ang bunbunan mo sa galit. Pinagmamalaki lang naman niya na favorite daw siyang apo ni Lolo. Bago siya, ako naman ang gusto ng lolo mo. Nandilim ang paningin na naupo na si Althea sa likod ng pintuan. Niyakap ang dalawa niyang binti. Kung malakas siya sa harapan ni Eleanor, kapag siya na lang ay saka siya nanghihinat nilalamon ng sobrang lungkot. Naaawa na siya sa sarili. Pinapaalala pa ng babae ang tungkol sa kamalasang inabot ng kanilang buong pamilya na pinilit niyang kinakalimutan. Bagay na mas lalong iniyakan ni Althea dahil tuwing naiisip ay nadurog siya. Hindi niya deserve ang lahat ng iyon dahil wala siyang masamang ginagawa. Alam mo Renz, kasalanan mo rin to eh. Bakit ka kasi pumayag dyan sa kalokohang kasunduan ng lolo mo? Sana nasa akin lang ang atensyon mo. Hindi nahahati pa yun sa akin at sa babaeng yan. Narinig ni Althea ang pagbagsak ng mga paa ni Eleanor sa sahig. Gusto niya na sana itong labasin. Bawiin mo na yun Renz. Sabihin mo sa lolo mo na hindi mo na kaya makisama pa sa kanya. Gawan mo ng paraan na matapos na yun. Eleanor, anong bang kalokohan? Hindi ko maatim na isiping kasama kanya dito. Kayong dalawa lang. Baka mamaya sa gabi kapangin ka pa ng babaeng yan. Tapos mangyari sa inyo. Mukha pa namang patay na patay siya sa... Hey babe, stop. Napag-usapan na natin ang bagay na to, di ba? Alam mo naman ang rason kung bakit ako pumayag. Huwag mo naman akong papiliin sa pagitan mo't ng pamilya ko. Mabilis lang naman ang isang buwan. Tingnan mo, hindi natin namamalayan ay tapos na to. Kahit na babe, sa tingin ko hindi ko na kaya yung ganito kayo. Nadadagdagan ang stress ko. Ano bang nangyari? Saka ano ba kasing ginagawa mo sa room niya? Sagutin mo ko. Tinakpan ni Althea ang bibig niya. Tahimik na pinakawalan ang mga luhang kanina pa nagtatago sa likod ng mga mata. Ang bigat ng pakaramdam niya, pero hindi niya pwedeng ipakita sa iba. Nilamukos niya ang dibdib, pinalo-palo, tinapik-tapik dahil dama niyang pagdaloy doon ng mainit na likidong pumapatak mula sa mata. Nagkasakitan ba kayo ni Althea? Sinaktan ka ba niya, Eleanor? Pinagbuhatan ka ba ng kamay? Umiling si Eleanor kahit gusto niya magsinungaling para mapasama si Althea. Hindi, pero kapag nagpatuloy pa kayong ganito, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa batang dinadala ko. Alam mo naman ang stress ay nakakasama sa baby, di ba? Baka pwede mong pakiusapan ng lolo mo, babe. Siguro naman hindi siya papayag na may mangyaring masama sa magiging unang apo. Lumalim ang tingin ni Renz kay Eleanor. Hindi niya magets kung bakit biglang nagbago ang ihip ng isip nito. Okay na sila, nagkasundo na sa setup. Tuloy-tuloy pang bumagsak ang mga luha ni Althea habang nakikinig sa kanilang dalawa. Pinagsisisihan kong pumayag ako, Renz. Hindi ko pala kayang makitang magkasama pa kayo. Sumasama ang loob ko.
Hindi ako komportable. Umiinit ang ulo ko. Please babe, do something. Gusto mo bang makunan ako dahil lang sa konsumisyong dulot ng Althea na yon? Nagpanting na ang tenga ni Althea sa narinig. Padabog siyang tumayo. Padarag na binuksan ang pintuan ng silid. Ikinagulat na yun ng dalawa. Bakit? Sa tingin nyo? Gusto kong ginagawa ko? Go Renz! Kausapin mo sa lolo nang matapos ng impyernong pinagdadaanan kong ito. Akala nyo kayo lang ang nahihirapan? Kayo ang ape? Paano naman ako? Hindi ba akong dihado dito? Ako ang asawa, kasal kami. Pero sinong feeling kawawa? Ikaw nasabit lang naman sa amin. Napamaang dalawa kay Althea. Tigilan mo nga ako sa paandar niyong yan. Lumayas kayo sa harapan ng silid ko. Tantanan niyo ko dahil sa ating tatlo, ako ang mas lugit na iipit sa sitwasyong hindi naman dapat. Lumambot ang mga mata ni Renz na tumingin kay Althea. Bukod sa balot ng luhang mga mata, ay ang lungkot din ng mukha. Lungkot na noon niya lang nakita sa asawa. May kahalo pa itong sakit na hindi niya maipaliwanag. Umalis kayo! Bingi ba kayo? Lumayas kayo sa harapan ng silid ko! Mga talipandas! Pabalyang itinulak ni Althea si Renz sa dibdib na kumuntika na matumba. Hindi niya kasi ito napaghandaan ang pagkakataong iyon. Muli pang malakas na lumagabog ang pinto na silid ng malakas niya na itong isinara. Ilang beses na sinubukan ni Renz na tawagin ito pero hinila na siya ni Eleanor na nakaramdam ng takot. Humantong silang dalawa sa master's bedroom kung saan nakahinga na sila ng maluwag. Nakita mo yon? Baliw ng dati mong asawa, Renz. Kailangan talaga na mahiwalayan mo na siya as soon as possible. Delikado nang makisama ka sa kanya. See my point now? Hangal na siya. Marahas na pinalis ni Althea ang mga luha niya. Ngayon na nagawa na niyang ilabas ang galit ay kailangan niyang i-divert ang atensyon. Hindi rin pwedeng ipakita niya sa dalawang kahinaan niya. Okay na yung minsang pagsabog niya. Inilabas niyang mga kagamitan sa pag-sketch. Idadaan na lang niya doon ang lahat. Kinuha niya ito sa pagkakatago sa ilalim ng kama. Doon niya inilagay para malayo ito sa mga mata ni Renz. Ginawa niya yun dahil sa walang paalam nitong pagpasok ng silid nung unang gabi dito. Sorry babe, natakot ka ba kay Althea? Tumango si Eleanor. Siniksik pang mukha sa dibdib ng lalaking namumutla din ng bahagya. Sabi ko naman sa'yo, diba? Monster si Althea. Niyakap siya ni Renz at tinapik ang likod upang aluin. Parang sasabog ang pintig ng puso nila, kaya natatakot ako nandito ka at kasama niya. Kaya please babe. Kausapin mo na si lolo na. We can't do anything now babe, but continue until the end of the month. Nag-agree na ako. Hindi ko na pwedeng bawiin ang mga sinabi ko. Mas magagalit sa atin si lolo. Gusto mo ba yun? Pero babe, hayaan mong i-handle kong lahat. Huwag ka na lang makialam. Ako nang bahala. Huwag na lang natin galitin si Althea, okay? Tsatsagaan lang naman natin siya. After nito, maayos na tayong mamumuhay at bubuo ng ating pamilya. Bakas pa rin ang pagtutol sa mukha ni Eleanor. Hindi pa rin gusto ang suggestion ni Renz. Worried pa rin siya at baka may iba pang plano si Althea. Sige pero mangako ka sa akin. Paanong mangako? Kailangan bigyan mo ko ng maraming oras. Sa akin ka sa araw hanggang sa gabi kahit sa weekend. Sige, dahil buntis ka at ang buntis ay kailangan ng kasama. Yun na lang ang irarason natin. Nangunyapit na sa Eleanor sa laig niya. Hindi na rin nagtagal doon ang babae na low-key na tinataboy ni Renz. Inihatid siya ng lalaki sa labas at pinasakay ng taxi. Pagbalik sa loob ng bahay ay dumiretso siya sa magulong kusina na animo ay dinaanan ng dilubyo. Nakatambak pa sa lamesa mga ginamit nila sa breakfast. Iniligpit niya roon ang iba, tinago at tinakpan ng mga leftover na pagkain. Binalik sa fridge ang lalagyan ng tubig at tinambak niya sa sink ang napakaraming hugasin. Nagawa ko ng part ko, si Althea naman. Umakyat na siya sa second floor ngunit sa halip na sa silid niya magtungo ay sa silid ni Althea siya pumunta. Gusto niyang i-check kung anong ginagawa nito. Nag-aalala siya. Kahit pa hindi sila in good terms. Nakita niya kanina na puno ng sakit ang iyak ng asawa. Noon niya lang ito nakitang maging ganun ang emosyong pinapakita. Hindi na naman siguro siya nakatulog. Althea, marahang kinatok niya ang pinto ilang beses na pinakinggan kung may sasagot sa tawag niya. Sa pamamagitan na pagdikit dito ng isang tenga.
Pwede bang tulungan mo ko maglinis ng kusina? Ang daming hugasan. Pagtulungan nating iligpit. Althea, buksan mo yung pinto. Walang sumagot, nakakabinging katahimikan pa rin ang kanyang narinig nang muli niyang ilapat ang tenga sa dahon ng pinto. Althea, alam kong naririnig mo ko. Sa mga sandaling iyon ay busy si Althea sa pagguhit ng plano ng design na pinapatapos ni Kenzo. Nagawa na niyang mabawi at mapanatag ang emosyong sumabog kanina. Okay na siya. Althea, ano ba? Huwag ka magbingi-bingihan. Nang hindi pa rin ito sumagot ay kung ano ng negatibong bagay ang naglaro sa isipan ni Renz. Tumahip na ang dibdib niya. Lumakas at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Ibang naisip niya sa bumabalot ditong katahimikan. Baka mamaya'y nagpatiwakal ng asawa. Malaking iskandalo yon kapag nagkataon at saka masama siya dito ay ayaw pa rin niyang aabot ang asawa sa puntong yun ng buhay. Nilakasan na niyang mga katok na halos matanggal ng balat sa kanyang daliri pero tinakpan lang ni Althea ang dalawang tenga at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Wala siyang panahon na harapin ito lalo at paniguradong puro panunumbat na naman ang makukuha niya dito. Althea, ano ba? Malakas na sinipa ni Renz ang pinto na silid. Maingay yung bumukas. Naging dahilan yun upang magulat si Althea at biglang mapatayo. Binitawan ng hawak na lapis. Nasa sahig ang ilan sa mga gamit niya. Pinili niya kasing doon pumesto at maupo para makasandal ang likod niya sa gilid ng kama. Ano ba yan? Kanina pa kita tinatawag. Kanina pa ako kumakatok. Nag-aalala na ako na baka may kung anong ginawa kang masama sa sarili mo. Yun pala nagbibingi-bingihan ka lang? Hindi ka malas sumagot? Sinasadya mo bang? Naumid ang dila ni Renz at napabitaw sa hawak na seradura nang makitang mga papel na kalat sa sahig. Sana man lang sumagot ka na busy ka. Hindi yung biglang tatahimik ka dito sa loob. Ano bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat na sinira yung mood ko para sa araw na to? Gusto mo pang siguraduhin na hanggang hapon yon? Sinipa ni Althea ang ilang papel at gamit papunta sa ilalim ng kama nang hindi napapansin ni Renz. Pero hindi lahat ay nagawa niyang maitago. Kapag tinatawag kita, matuto kang sumagot. Hindi yung pinapakaba mo ko. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo dahil sa nangyari. Gusto ko lang na-issue at baka ma-frame up ako. Bakit mo naisip na gagawin ko yun? Imposible, ang sarap mabuhay. Ano bang pinagsasabi mo? Tiningnan ni Althea ang pintuan na bahagyang nasira sa pagsipa ni Renz. Pinanangkita na niya ito ng mga mata na mabilis lang nag-iwas. Bakit mo sinipang pinto kung pwede mo namang simpleng buksan lang? Hindi yan nakalak, grabe ka. Hindi na naman nag-iisip. Kasalanan mo kung bakit ako nataranta. Ako na naman ang sisisihin mo, Renz. Kailan mo ba aangkinin ang mga pagkakamali mo? Grabe, ibang klase ka talagang tao. Kung gaano kabuti si Don Calixto, kabaliktaran ka ng ugali niya. Napakahambog mo, Renz. Ano sinabi mo? Ako na nga itong worried na baka may kung ano nangyari sa'yo tapos ako pa itong palalabasin mong masama. Worried ka? Sa bibig mo na galing na worried kang baka mapagbintangan kung may anumang mangyari sa akin. Iba ang worried sa playing safe, Renz. Ang tanda mo na hindi mo pa rin alam ang difference sa mga salitang yon. It's your fault. Palagi naman. Sandali nga, ano bang ginagawa mo dito? Nag-aaksaya ka na naman ng oras sa akin? Susugod na naman ang kabit mo at bibintangan ako ng kung ano-ano. Hindi yun pinansin ni Renz. Umubo-ubo na ito. Ang kalat ng kusina, baka pwedeng tulungan mo kong iligpit ang... Bakit ako? Ikaw ang nagluto kaya dapat na ikaw ang maglinis. Itabi mo mangkok ng cereals at utensils na ginamit ko sa kabaso. Ako maghuhugas noon mamaya. The rest ay ikaw na maghugas. Huwag mo kong utusan, hindi mo na ako alila gaya ng dati. Bakit hindi mo utusan si Eleanor nang may silbi naman? Althea, hindi mo pa rin ba binabasa ang rules? Umikot ng mga mata ni Althea sa ere. Hanggang kailan kaya magagawang tiisin ni Althea ang pakikisama kay Renz? Ano ang malalaman ni Renz kay Althea na hindi niya magawang paniwalaan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.